The growing number of maternal deaths during pregnancy deliveries has alarmed the Vice President, who has decided to step in and reverse the trend. Jervis Manahan fills us in with the rest. Vice President Leni Robredo says one of her office's top priorities is caring for the welfare of pregnant women and their children. Robredo is alarmed because despite the modern technology, the Philippines still registers a high number of infant mortalities. We haven't been able to reduce maternal mortality rates in the country, even if the economy is doing better than ever. Just 3 years ago, estimates by WHO, UNICEF, and UNFPA and World Bank put maternal deaths in the Philippines at 3,000 per 2.4 million deliveries. To put a stop to this, our solution is preventive care. By ensuring adequate care and nutrition to our pregnant women, we can help cut down maternal mortality rates and ensure better infant health. To achieve this, she said the government must focus on food security and nutrition. Based on the 2013 National Nutrition Survey, 1 out of 4 pregnant Filipina is anemic and is nutritionally at risk. This is why we're supporting initiatives like the Department of Health's First 1,000 Days program. The first 1,000 days of life, from conception to a child's second year, are the most crucial in shaping a child's future. If a child is nourished well during this period, the greater his or her chance at growing up into bright and healthy young adults. The Vice President said this in her speech in the 39th Annual Convention of the Philippine Dermatological Society. She also presented her flagship anti-poverty campaign in this event. She noted that doctors, especially dermatologists, have big roles to play in the achievement of a happier Filipino community. The lesson here is that there is no contribution too small when the problem is this big. And as dermatologists, you can do so much in keeping our communities healthy. We need every assistance. We need every prayer. In the coming days, the Vice President will be visiting different parts of Palawan and Leyte to continue her programs for the poor. For the PTV News, Jervis Manahan. Official na tayong Vice President-elect. Pero yung na-hurdle na natin yung pinakamahirap na bahagi. Pero yung susunod na mga araw, susunod na mga buwan, susunod na 6 na taon, ay kailangan ko pa kayo. Kaya hindi ako mag-goodbye, pero nagpapasalamat sa 8 months na nagsakripisyo para tumulong sa ating kampanya at iniimbitahan ulit kayo na sumaling muli sa susunod na 6 na taon. Gaya ng sabi ko kanina, makakatulong kayo na parati lang tayong nasa tamang daan, nasa tamang gawi. Kung pag ako ay nagkakamali, ay kinukol nyo yung aking atensyon. At kung ako naman ay tama, pinapalakas nyo yung aking loob. Kaya maraming salamat sa nakaraan at sa darating na panahon. Pwede na. Okay. Ma'am, sorry, usually po nakikita namin kayo nakadilaw na damit. Ngayon po nakaitim at puti po tayo. Some people may perceive it na lumalayo po ba tayo sa imahe ng LP or nagkataon lang po? Nagkataon lang, dadalawa lang kasi yung damit kong dilaw. Dadalawa lang. Marami akong shirt na dilaw, pero yung damit na pwedeng i-opisina ay dadalawa lang. Kaya pag pumapasok talaga ako sa Kongreso, bihira na nakadilaw kasi konti yung pagpipilian. Alam nyo, hindi siya yung, hindi, except during the elections, maitim kasi ako eh. Kaya talagang lumalayo ako doon sa mga kulay na lalo nakakaitim. Pero pag shirt naman, parati pa din ako nakadilaw. Ano lang talaga, yung dress, yung ano lang talaga, business attire, very limited. Ano to, napapansin niyo naman siguro, hindi ako masyadong fashion conscious. Kaya kung ano yung nakikita pagbukas ng cabinet, yun yung sinusuot. Pero, ano naman to, hindi nakakalimutan yung pinanggalingan, pero
inaabot yung kamay para sa pakikitulungan sa lahat, kahit hindi dati kasama. Ma'am, what was going through your mind as you were being proclaimed this afternoon? Yung ngayong hapon kasi parang yung lahat na emotions natapos na nung Friday. Parang ngayon, parang formality. Pero nung Friday, yun talaga yung very emotional moment for, hindi lang sa akin, pero pati sa mga anak ko. Dahil hindi inaasahan na mangyayari, pero natapos yung bilangan sa araw ng kaarawan ng aking asawa. So, para sa amin, parang ano lang yun, parang pagpapaalala. Pagpapaalala kung bakit kami nandito. Pagpapaalala na yung buong paglalakbay ay hindi kami pinabayaan ng asawa ko. Yung buong paglalakbay, hindi kami pinabayaan ng buong may kapal. Agree ba kayo dun sa sinasabi ng mga analysts na parang perfect match daw kayo ni President Duterte because we have someone na medyo strong ang dating and ikaw daw yung nurturing type naman and that would be good daw when it comes to decision making and setting policies for the country. Ako very hopeful ako na gano'n. Gaya din ang sabi ni President-elect Duterte, hindi pa kami magkakilala. Hindi pa kami personal na nag-meet. Kilala ko siya dahil sa asawa ko dati. Kilala ko siya dahil sa mga kwento na babasa. Very hopeful ako na magiging maganda naman yung aming working relationship. Maraming bagay na magkaiba kami ng pananaw. Pero palagay ko hindi yun dahilan para hindi maganda yung aming samahan. Marami ding bagay na pareho kami. Halimbawa, pareho kami galing sa lokal, pareho kami galing sa probinsya, pareho kami galing sa isang probinsyang malayo sa Maynila, pareho non-traditional yung pagtingin namin sa politika. Palagay ko, sufficient na similarities yun na pwede namin pagsimulan. Hindi naman, kahit naman sa anong relasyon, hindi lahat nag-agree. Pero siguro yung maganda, mag-a-agree kami to disagree some of the time. Pero kahit nagdi-disagree siguro ako sa ibang pananaw niya, parati ko siyang i-assure na yung 100% na suporta ko nasa kanya. How do you react to some of his statements na a few weeks ago he said, the last week parang sinabi niya na ano daw magandang singsing at ibigay sa'yo or parang nababagit niya na maganda kang araw po, gusto kanya maging assistant president. How do you take statements like this? Palagay ko nagbibiro lang naman si President-elect Duterte. Parati niya naman binabawi in the end, di ba? I think late ko na nalaman yung tungkol sa pagiging assistant president pero may nagpakita sa akin sa YouTube nung file video. Parang at the end of it naman, sinabi niya na wag niyo ako masyadong seryosohin. Tingin ko parang he is just making light of the situation. Ano naman yun? Sanay naman tayo sa iba't ibang mga kasalamuha na iba din yung pinanggalingan, iba yung paniniwala, pero hindi naman tayo balat sibuyas. Tingin ko wala namang masamang gustong sabihin. Speaking of differences po, paano po yung, how do we stand with this since the President is keen on changing the charter for to make the economic restrictions and to pave the way for federalism? How do we go about this? Ako naman, bukas ako doon. Hindi ko masasabing I am all for it. Kasi bukas ako in the sense na willing ako makinig kung saan papunta yun. Hindi yun isa sa mga sinasabi kong hindi kami pareho. Pero siguro example na hindi kami parehong pananaw, yung pagtingin namin sa pag-restore ng death penalty, magkaiba kami doon. At palagay ko over the course of our working relationship, marami pang mga paniniwala na magkakaiba kami. Pero yun nga, palagay ko
hindi nasa sa amin naman yon para hindi siya maging dahilan na hindi maganda yung aming samahan. Ma'am, bilang Vice President po, tapos paano po yung naging role po ninyo sa pagdating sa LP allies in the legislature, yung going to lobby support for the incoming president's policies sa Congress? At ako naman, alam niyo naman siguro na as far as the party is concerned, baguhan ako. I have not held any leadership position sa party. Pero yung pagkaalam ko, hindi pa kami nagko-convene after the elections. Pero yung my understanding is, parang meron yatang rule yung partido na yung pinakamataas na elected official magta-take ng leadership role sa partido. Ano yun? Isang bagay na pag-uusapan kung anong klaseng leadership role yun, kung titular lang ba o very active na leadership role. Pero ano naman ito? Pag pinag-aralan kasi natin yung kasaysayan, hindi lang sa LP pero sa lahat na partido, talagang pag nagiging administrasyon, gusto sabihin, yun yung partido na nagiging presidente, talagang lumolobo yung membership. Pag hindi na nagiging ganon, after 6 years, umuunti ulit. Sa akin, ano yun, natural course ng buhay ng isang partido. Pag-uusapan namin kung saan kami papunta ngayon. Yung mahalaga lang sa akin na hindi sana nakakalimutan ng mga miyembro kung bakit kami magkakasama. Hindi kami magkakasama para sa eleksyon lang, pero magkakasama kami dahil sa paniniwala. Dahil pare-pareho kami yung paniniwala. At maging marami man yung miyembro, maging kaunti, yung paniniwala stays. So, siguro dun yung i-build namin. Yung expectation na konti, parang ano naman yun, natural na nangyayari pag yung Pangulo hindi galing sa partido namin.